Maganda, maputi at hindi man masasabing eksaktong Coca-Cola ang pagkahulma ng pangangatawan dahil 3 anak lang naman ang meron na siya. Para sa akin ay panalo at kung sa isang restaurant pa ay isang klase ng putahe na kahit tila pangalawang init na ay mahirap pa rin tanggihan. Yon ang aking nasa isip noong panahong akin siyang makaharap sa mesa, isang birthday party. At dahil kapatid ng isa sa aking kumpare, ay inisang tabi ko na lang ang kalokohan na pumasok sa aking kokote. Na kako, siguro noong mga panahong dalaga pa si madam, maaaring mamink-mink. Aircon kasi ang lugar kung saan siya nagtatrabaho. At kung titingnan ay parang may class sa buhay dahil sa kanyang kutis. Itago na lang natin sa pangalang Lani. Pero tila lumihis ang isang bagyo upang mag-cross ang aming mga landas nang dahil lamang sa halagang 100 pesos. Nagkaroon kami ng komunikasyon na kalaunan ay nauwi sa pagpasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Kokoy, 35 years old, single but not available. 34 years old ako, last year lang nang aking makilala si Lani na noon ay 28 years old, may asawa at mayroong 3 anak. Nagkaharap kami sa isang mesa na halo ang pagkain at inumin dahil birthday iyon ng isa sa aking kakilala. Maganda si Lani, bukod sa gandang taglay meron siya, ay maganda rin ang kanyang boses na siyang halos madalas kumakanta at tumatapos ng kanta ng ilan sa aking mga kaharap sa mesa. Yun ay dahil nga sa maganda niyang boses. Doon ko nalaman na kapatid at barkada si Lani ng kapwa aking kakilala na nandoon mismo sa parte ng gabing iyon. Dahilan upang iisang tabi ko na lang ang kalokohan na pumasok sa aking kokote. Medyo may amas na rin kasi ako ng mga oras na iyon. At dahil sa kutis ni Lani na yayamanin, ay naisip kong panigurado ay mamink-mink ang kanyang kaibiyang tunnel. Iyon ay kahit pa sinabi sa akin na mayroon ng 3 anak si Lani. Natapos ang gabing iyon na masaya, maingay at maraming nagtawag ng uwak at isa na nga doon si Lani na inakay na dahil sa dami ng nainuma. At gulong na paibaba ng lupang hagdan ang aking kumpare na itago na lang natin sa pangalang Junie. Si paring Junie ang matagal ko nang kakilala sa lugar nila at hindi may tatanggi tulad ko ay mahilig rin siya. Meron ng asawa si paring Junie at bilang patunay ng kanyang pagiging mabalasik sa edad niyang 36 years old ay umabot na ng 6 ang anak nila ni kumare. Dahilan upang sabihin ko sa aking sarili na, aba kumare, hindi tayo talo. Hirap din kasi sila. Partida. Yun ay dahil kapisan pa sila ng kanyang mga biyanana. Simula ng aking masilayan ng beauty ni Lani, ay agad kong inalam sa Facebook ang ilang bagay tungkol sa kanya. Sabihin na lang natin na bukod sa nag-send ako ng friend request sa kanya, ay isa ako sa mga sumunod sa kanya. Hanggang sa nang dahil sa 100 peso load, ay nagsimula ang lihim naming palitan ng message. Marami akong nalaman kay Lani bilang buhay may asawa. Meron nga siyang 3 anak, bukod doon ang masaklap, siya ang dahilan kung bakit may source of income ang kanilang pamilya. Sa makatuwid ay walang hanap buhay ang mister ni Lani
At maliban sa gawaing bahay, maglimlim di umano ang madalas nitong atupagin. Hindi pa kasama ang pagbibisyo. Doon na pinasok ng masamang hangin ang aking pag-iisip na tila ba nakalanghap ako ng binuro at panis na utot. At isipin kong madali lang para sa akin ang maararo ang bukirin na may ganoong status ng pamumuhay. Sa pagtagal ng aming lihim na pagpapalitan ng mensahe ni Lani, bukod sa info, galing sa aking kumparing Juni, ay nalaman kong nagrerenta ng bahay si Lani. Di kalayuan sa kanyang trabaho na pinapasukan. At tila iyon ay naging rekado upang lalo akong ganahan na makuha ang tiwala ni Lani. Tila naging gulay na makulay ang bawat gabi ng pag-uusap namin ni Lani, to the point na nagiging dear Kuya Dudot na niya ako para ikwento ang hirap at problema na kanyang dinaranas. Bukod doon ay nagiging sponsor na niya ako ng load. Bagay na hula lang naman sa akin. 100 PHP naman 7 days na kaming magkakausap. Hindi nagtagal ay napapayag ko si Lani na kami ay magkita para sa isang dinner date. Masaya siya at nakangiting nagtanong ng okay lang ba kung ikaw ang gagastos? Alam mo naman ang sitwasyon ko. At syempre, okay lang ang aking isinagot at ako naman ang may gusto na siya ay aking makasama. Kaya sagot ko na yon. Naging masaya ang unang meet up namin ni Lani. Bagamat kita ko ang kanyang kasiyahan, pero hindi may tatago ang hirap na kanyang dinadala. Lalo't lagi siyang problemado pagdating sa finansyal. Kaya kayo mga babae at lalaki dyan, ang pag-aasawa ay hindi ganun kasimple na kapag nakaranas ka ng konting langit, halabira. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay na responsibilidad. Yung tipong kahit ayaw mo na, pero dahil nandun ka na, ay no choice ka na. Lalo na kung mayroon ka ng bunga. Lumalim pa ang sikretong komunikasyon namin ni Lani. Iyon nga lang ang aking hangarin ay hindi para siya iahon sa kahirapan. Abay, hindi pa naman nasisira ang aking ulo para saluhin ang pinagsarapan ng iba. At ang nais ko lang naman ay humati o bumakas sa ginhawa. Gusto ko ng gulo. Kaya wag niyo nang itanong kung bakit may asawa ang aking napili. At least doon, mapainlove ko man siya at siya ay aking gastusan, ay wala akong ibang aasahan. Kumbaga, hindi ko siya paghahanapan dahil simulat sa pool, alam kong ako'y nakikibakas lamang. Dumating sa puntong napapag-usapan na namin ni Lani ang mga usapin na para lamang sa mag-asawa, na para bang kami kapwa teenager kung tahakin ang ganoong usapin. Hanggang sa ang bagay na dahilan kung bakit nagkaroon ako ng interest kay Lani ay kanyang ibigay sa akin. Nagkaroon kami ng relasyon bilang ako ay kanyang boyfriend o kabit sa mas masangsang na salitain. Tandang-tanda ko pa ang unang gabi namin. Araw iyon ng Sabado na dapat sana ay uuwi siya sa kanyang pamilya. Pero sa halip ay nagkita kami at bumayad ng lugar upang palampasin ang gabi ng magkasama. At syempre, dahil pinaghandaan ko ang pagkakataon na iyon at unang araw kung saan ay oras na para kumubra. Puno na ang salop, abay dapat nang kalusin. Alam nyo na, away di kinaumagahan ay masaya at kotang umuwi ng bahay ang inyong bida. Yun nga lang dahil dilim, ewan kung ano bang kulay. Hindi lang 3 beses nagtiwala sa akin si Lani. Hanggang sa kalaunan ay hindi na lamang pang sariling kapakanan ang aking inisip. Although nag-aabot ako sa kanya, pang dagdag allowance, ay inisip ko na lang na what if magkaroon ako ng sariling pamilya at sa akin mangyari ang ganoong senaryo. Hindi rin maganda at hindi katanggap-tanggap. Kaya ayun,
Hanggat lihim pa ang aming ugnayan, ay ako na ang kusang humiwalay. Hanggang sa eto, at aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Abby na siyang dahilan ng pagtayo ko tuwing umaga. Happy Wednesday, everyone!